Kamusta mga Kapinoms TV? Sa likod ng mabilis na pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas ay naroon ang ilang higanteng kumpanya na humuhubog sa takbo ng negosyo, industriya at pang-araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino. Mula sa mga bangko na nagpapautang sa mga negosyo hanggang sa mga mall, power companies at global logistics giants na nag-uugnay sa bansa sa pandaigdigang kalakalan, ang mga kumpanyang ito ang nagsisilbing haligi ng modernong ekonomiya ng Pilipinas. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas ngayong 2026. Malalaman natin kung sino ang mga nagtatag ng mga kumpanyang ito, paano sila nagsimula at kung paano sila naging mga higanteng korporasyon na may napakalaking impluensya sa ekonomiya ng bansa. Handa ka na ba? Simulan na natin. Number 10, PLDT Inc. Sa ikasampung pwesto sa listahan ng pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas ay ang PLDT Inc., isang haligi ng modernong komunikasyon sa bansa. Itinatag ito noong 1928 sa pamamagitan ng Act No. 3436 na layuning pag-isahin ang mga hiwa-hiwalay na network ng telepono sa buong kapuluan. Sa panahong iyon, ang komunikasyon sa Pilipinas ay mabagal at limitado, kaya naging mahalagang hakbang ang pagtatatag ng kumpanyang ito. Sa mga unang dekada, nakatuon ang PLDT sa landline telephone services, ngunit mabilis itong nag-adapt sa pagbabago ng teknolohiya. Noong dekada 1990, pumasok ito sa mobile communications sa pamamagitan ng smart communications na kalaunan ay naging isa sa mga pinakamalaking telecom network sa bansa. Sa pag-usbong ng internet era, nag-invest ang kumpanya sa fiber optic infrastructure at broadband services upang suportahan ang digital connectivity. Ngayon, ang PLDT ang may pinakamalawak na fiber network sa Pilipinas na nagsisilbing backbone ng internet services sa bansa. Malaki ang papel nito sa pag-unlad ng BPO industry, online commerce at digital economy. Dahil dito, nananatili itong isa sa pinakamahalagang kumpanya na nagtutulak sa modernisasyon ng komunikasyon at teknolohiya sa Pilipinas. Number 9, Metropolitan Bank and Trust Company, Metrobank. Sa ikasyam na pwesto ay ang Metropolitan Bank and Trust Company, mas kilala bilang Metrobank, isa sa pinakamalalaking bangko sa bansa. Itinatag ito noong 1962 ng negosyanteng Chinese-Filipino na si George S. K. Tai na may layuning magbigay ng access sa kapital para sa mga negosyanteng madalas ay hindi napapansin na malalaking bangko noon. Ang unang branch ng Metrobank ay binuksan sa Binondo, Maynila na kilala bilang sentro ng komersyo ng Filipino-Chinese business community. Sa pamamagitan ng maingat na pamamahala at matatag na reputasyon, mabilis na lumago ang bangko at naging isa sa pinakamahalagang financial institution sa bansa. Lumawak ang operasyon nito sa pamamagitan ng iba't ibang serbisyo tulad ng corporate banking, investment banking, at international finance. Ngayon, ang Metrobank ay kabilang sa mga bangkong may pinakamalalaking assets at capital reserves sa Pilipinas. May mahalaga rin itong papel sa industriya ng automotive financing sa pamamagitan ng partnership nito sa Toyota Financial Services Philippines. Dahil sa stability at mataas na dividend returns, nananatili itong isa sa pinakarespetadong bangko para sa mga investors at negosyo sa bansa. Number 8, San Miguel Corporation. Sa ikawalong pwesto ay ang San Miguel Corporation, isa sa pinakamatagal at pinaka-iconic na kumpanya sa kasaysayan ng Pilipinas. Nagsimula ito noong 1890 bilang isang brewery na gumagawa ng serbesa para sa lokal na merkado. Sa paglipas ng panahon, lumago ang kumpanya at naging isa sa pinakamalalaking food and beverage company sa Asia. Ngunit ang tunay na pagbabago ng San Miguel ay nang pumasok ito sa iba't ibang industriya tulad ng energy, fuel refining, infrastructure at food manufacturing. Sa ilalim ng pamumuno ni Ramon S. Ang, naging agresibo ang kumpanya sa pagdevelop ng malalaking proyekto sa transportasyon at enerhiya. Dahil dito, naging isa ito sa pinakamakapangyarihang conglomerate sa bansa.
Isa sa mga pinakaambisyosong proyekto ng kumpanya ngayon ay ang pagtatayo ng New Manila International Airport sa Bulacan, isang mega infrastructure project na inaasahang magpapalakas sa transportasyon at ekonomiya ng bansa. Tinatayang 4 hanggang 5% ng GDP ng Pilipinas ay konektado sa iba't ibang negosyo ng San Miguel Corporation. Number 7, Ayala Corporation. Sa ikapatong pwesto ay ang Ayala Corporation, ang pinakamatandang kumpanya sa Pilipinas na patuloy na pinapatakbo ng iisang pamilya. Itinatag ito noong 1834 ng pamilya Sovel de Ayala na unang nagnegosyo sa agrikultura at paggawa ng alak noong panahon ng Spanish colonial era. Sa paglipas ng panahon, naging isa ang Ayala sa pinakamalaking conglomerate sa bansa. Isa sa kanilang pinakamalaking kontribusyon ay ang pagdevelop ng Makati City na ngayon ay kinikilala bilang pangunahing financial center ng Pilipinas. Ang dating simpleng lupain ay ginawang modernong business district na puno ng multinational companies at luxury developments. Bukod sa real estate, may malaking negosyo rin ang Ayala sa telecommunications sa pamamagitan ng Globe Telecom, sa banking sa pamamagitan ng Bank of the Philippines Islands o BPI, at sa renewable energy sa pamamagitan ng ASEN. Dahil sa lawak ng kanilang negosyo, nananatiling isa ang Ayala Corporation sa pinakamahalagang driver ng modernong ekonomiya ng Pilipinas. Number 6, Bank of the Philippine Islands, BPI. Sunod sa ating listahan ay ang Bank of the Philippine Islands o BPI, ang pinakamatandang bangko sa Pilipinas at sa buong Southeast Asia. Itinatag ito noong 1851 bilang El Banco Espanyol Filipino de Isabel II noong panahon ng Spanish colonial government. Isa sa pinakamahalagang kontribusyon ng bangko noong ika-19 na siglo ay ang pagiging unang institusyon na nag-issue ng papel na pera sa bansa. Sa panahong iyon, karamihan sa kalakalan ay ginagawa gamit ang pilak at ginto, kaya ang pagpapakilala ng papel na pera ay isang malaking hakbang sa modernisasyon ng ekonomiya. Sa kasalukuyan, ang BPI ay bahagi ng Ayala Group at isa sa pinakamalalaking bangko sa Pilipinas pagdating sa corporate banking at wealth management. Ngayong 2026, kinilala ito ng Time Magazine bilang isa sa mga best companies in Asia Pacific, patunay sa matibay nitong reputasyon sa financial stability, innovation at serbisyo sa mga kliyente. Number 5, SM Prime Holdings Inc. Sa ika-5 pwesto sa listahan ng pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas ay ang SM Prime Holdings, ang real estate powerhouse sa likod ng napakaraming malls, condominiums, hotels at mixed-use development sa bansa. Ang kumpanyang ito ay bahagi ng mas malaking SM Group na itinatag ng retail tycoon na si Henry C. Sr., isang immigrant mula sa China na nagsimulang magnegosyo sa Maynila matapos ang ikalawang kaguluhang pandaigdig. Noong 1958, nagbukas si Henry C. ng maliit na tindahan ng sapatos sa Carriedo Street sa Maynila na tinawag niyang Shoe Mart. Mula sa simpleng tindahan, lumaki ito at naging department store hanggang sa maitayo ang SM North EDSA noong 1985. Ang kauna-unahang modernong mall ng kumpanya. Dito nagsimula ang konsepto ng SM na gawing sentro ng pamimili, libangan at negosyo ang kanilang mga mall. Ngayon, ang SM Prime ay isa sa pinakamalalaking property developers sa Southeast Asia. Mayroon itong mahigit 80 malls sa Pilipinas at ilang malls sa China bukod pa sa residential condominium sa ilalim ng SM Development Corporation o SMDC. Dahil sa kanilang konsepto ng integrated lifestyle developments, nagiging sentro ng economic activity ang mga lugar kung saan itinayo ang kanilang mga proyekto. Number 4, BDO Unibank Inc. Sa ika-4 na pwesto ay ang BDO Unibank, ang pinakamalaking bangko sa Pilipinas pagdating sa assets, loans at deposits. Ang bangkong ito ay nagsimula noong 1968 bilang ACME Savings Bank, isang maliit na financial institution na kalaunan ay binili ng SM Group ni Henry C. Sr. noong 1976. Sa ilalim ng pamumuno ng SM Group, mabilis na lumago ang bangko sa pamamagitan ng agresibong expansion at strategic acquisitions.
Isa sa pinakamahalagang hakbang nito ay ang pagsasanib sa Equitable PCI Bank noong 2007 na nagpapatibay sa posisyon ng BDO bilang pinakamalaking bangko sa bansa. Sa paglipas ng panahon, patuloy itong nagdaragdag ng mga branches at financial services sa buong Pilipinas. Ngayon, ang BDO ang may pinakamalawak na branch network sa bansa at marami sa mga ito ay matatagpuan sa loob ng SM Malls. Dahil dito, madali itong ma-access ng milyong-milyong Pilipino araw-araw. Ang kakayahan ng BDO na magpautang sa malalaking negosyo at real estate projects ay isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit patuloy na lumalago ang ekonomiya ng Pilipinas. Number 3, Manila Electric Company, Meralco. Sa ikatlong pwesto ay ang Manila Electric Company o Meralco, ang pinakamalaking power distribution company sa Pilipinas. Itinatag ito noong 1903 bilang Manila Electric Railroad and Light Company na unang nagpatakbo ng electric streetcars o tranvia sa Maynila noong panahon ng American Colonial Era. Sa simula, dalawang pangunahing serbisyo ang ibinibigay ng kumpanya, electric transportation at power supply. Ngunit matapos ang ikalawang kaguluhang pandaigdig, tuluyang nawala ang tram system at naging purong electricity distributor ang Meralco. Sa paglipas ng mga dekada, lumawak ang kanilang network upang matustusan ang lumalaking demand sa kuryente ng mga lungsod at industriya. Sa kasalukuyan, ang Meralco ang nagbibigay ng kuryente sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan na bumubuo ng halos 50% ng GDP ng Pilipinas. Ngayon, ang kumpanya ay pinamumunuan ng grupo ni Manuel V. Pangilinan kasama ang mga negosyo ng Gokongwei family. Dahil sa lawak ng kanilang operasyon, mahalaga ang papel ng Meralco sa pagpapatakbo ng industriya, negosyo at pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Number 2, SM Investments Corporation. Sa ikalawang pwesto ay ang SM Investment Corporation, ang pangunahing holding company ng buong SM Business Empire. Ang kwento ng kumpanyang ito ay nagsisimula sa simpleng tindahan ng sapatos na itinayo ni Henry C. Sr. noong 1958 sa Carriedo Street sa Maynila. Sa paglipas ng panahon, lumago ang maliit na tindahan na iyon hanggang sa maging isa sa pinakamalalaking retail chain sa bansa. Mula sa department stores ay lumawak ang negosyo sa shopping malls, banking, real estate at retail supermarkets. Ang pagbuo ng SM Investments Corporation ang nagbigay daan upang pagsamahin sa iisang conglomerate ang iba't ibang negosyo ng SM Group. Sa kasalukuyan, ang SM Investments ay isa sa pinakamalalaking conglomerate sa Southeast Asia. Hawak nito ang mga pangunahing negosyo tulad ng SM Prime Holdings sa real estate, BDO Unibank sa banking, at SM Retail sa department stores at supermarkets. Dahil sa lawak ng kanilang operasyon, madalas gamitin ng mga economists ang performance ng SM bilang indikasyon kung gaano kalakas ang consumer spending sa Pilipinas. Number 1, International Container Terminal Services Inc. ICTSI. Sa pinakaunang pwesto sa listahan ng pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas ay ang International Container Terminal Services Inc. Isang kumpanya nagsimula sa local na port operation ngunit naging global logistics powerhouse. Itinatag ito noong 1987 ng Filipino billionaire na si Enrique K. Razon Jr. na nagmula sa pamilyang may karanasan sa port management. Ang turning point ng kumpanya ay nang makuha nito ang kontrata upang patakbuhin ang Manila International Container Terminal, ang pinakamalaking container port sa bansa. Mula roon, naging agresibo ang ICTSI sa pagkuha ng mga port concessions sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa loob lamang ng ilang dekada, nakapag-operate na ito ng mga port sa mga bansa tulad ng Poland, Brazil, Mexico, at Madagascar. Sa kasalukuyan, ang ICTSI ay may operasyon sa mahigit 6 na kontinente na ginagawa itong isa sa iilang kumpanyang Pilipino na tunay na multinational ang operasyon. Dahil halos lahat ng imported at exported goods ng Pilipinas ay dumadaan sa container ports, napakalaki ng papel ng ICTSI sa global trade ng bansa. Ang patuloy na paglaki ng market value nito ay sumasalamin din sa lumalakas na koneksyon ng ekonomiya ng Pilipinas sa pandaigdigang kalakalan.
At iyon nga ang 10 pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas ngayon 2026. Makikita sa listahang ito na ang ekonomiya ng Pilipinas ay pinangungunahan ng malalaking bangko, conglomerates, utilities at infrastructure companies. Ipinapakita nito na ang paglago ng bansa ay nakasalalay sa kombinasyon ng consumer spending, financial services at malalaking proyektong pang-infrastruktura. Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya at global trade, malaki ang posibilidad na mas marami pang kumpanyang Pilipino ang magiging malalaking players sa pandaigdigang merkado sa mga susunod na taon. Ngayon, gusto naming marinig ang inyong opinyon. Alin sa mga kumpanyang ito ang sa tingin ninyo ang may pinakamalaking epekto sa buhay ng mga Pilipino? May kumpanya bang sa tingin ninyo ay pasok sa listahang ito sa mga susunod na taon? At kung kayo ang tatanungin, alin sa mga kumpanyang ito ang pinaka-interesante ang kwento ng pagsisimula? Ibahagi ninyo ang sagot sa comment section para mapag-usapan natin yan. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para updated ka sa mga paparating pa nating videos. Mga Kapinoms TV, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ito ang Pinoms TV.